Ang importante rito yung kahandaan nila at yung kanilang kagustuhan na makapagdagdag pa ng detalye kung kinakailangan dahil may mga bahagi nga nitong pinagsamang salaysay na hindi po detalyado. Mr. Chairman. Opo. Mr. Chairman, 2 points lang. Katulad kanina, same comment sa media sa mga senador, no? Unfair naman sa kanila kung walang pangalan at unfair naman kung sasabihin natin marami, karamihan, lahat, konti. At hindi natin alam kung sinasabi mo yan ay cameraman, photographer, editor, or baka PR yan, hindi media, di ba? So let's be specific. But my second point is, you know, if I can guarantee your safety, and if I can guarantee you 3 or 4 hearings, we'll have all the time. But the reality is, no one can even guarantee my safety. I don't know what's going to happen after this hearing and the next few days, the next few months. I pray to God that you'll have more time to say everything. So as much detail as you can give today, habang malaya at habang pwede, please do at today. No? Thank you, Mr. Chairman. So pumunta na tayo doon sa puntong kanino ba kayo nagtrabaho? I'm addressing this question, Mr. President, to the 18 ex-soldiers. Sa nakarang 3 taon, kanino kayo naglingkod? Kay dating, Your Honor, good morning. Nagtrabaho po kami kay dating Congressman Elizalde Esco, Your Honor. Kayong lahat po ay nagtrabaho sa ano pong kaparaanan? Ano po ang mga function ninyo? Ano po ang inyong gawain? Anong obligasyon ninyo sa pagtatrabaho nyo kay dating Congressman Saldico? Nagtrabaho po kami bilang driver bodyguard at the same time basurero po, Your Honor. Pwedeng pa bago kayo magsalita, pakibanggit para ma-record po yung kumpleto ninyong pangalan at pagkakilanlan. Your Honor, ako po si Johnny Buduan po, Your Honor. Sige, pagpatuloy mo na. Ako po ay nakapagtrabaho kay dating Congressman Saldico 7 years and 1 month po, Your Honor. At yung pinakamatagal po sa amin is 9 years, 9 years po. Kanina pong tinanong po kayo kung sino-sino sa inyo ang nagdadala ng maletang pera na aking nabasa sa inyong pinagsama-samang salaysay. Halos kayong lahat ay nagtaas ng kamay. Pwede ko bang itanong sa inyo, dahil nabasa ko rito, dinescribe pa ninyo ang laman ng bawat maleta. Meron kayong sinabing maliit na maleta, meron kayong sinabi na medium na maleta, at isang large na maleta. Pwede ba niyong ulitin dito sa pagdinig? Gaano ba ang laman nung tinatawag niyong small? Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million. Pesos. Pesos po, Your Honor. Yung medium, Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po. paano nyo naman nagawang i-estimate? Paano nyo ano ba yung estimate sa Tagalog? Paano nyo natansya? Na between 20 to 25 o 40 to 42 or 50 to 60? Kasi po, Your Honor, every time po na nagkakarga po kami or nagbababa ng mga mali-malitang pera mula sa unit ni dating congressman, ay mayroon pong post-it po na nakalagay sa mismong maleta. Ilang beses naman kayong nagdadala ng maleta, kanino at kung saan? Mula po nung umupo na apro si dating congressman, ay nagde-deliver po kami almost 3 times a week, mayroon po 4 times a week na nagde-deliver po kami sa mga iba't ibang opisyalis ng ating bansa, ay ng ating pamahalaan. Ilang taon naman ninyong ginagawa ang pagde-deliver na ito?
Mula po nung umupo na apro si dating Congressman Saldico, Your Honor. Anong taon yung dati siyang chairman ng APRO? Mula po nung 2022, Your Honor. Hanggang 2025. Yes po, Your Honor. 3 beses, isang linggo, ilang maleta naman bawat delivery? Hindi po bababa sa 20 maleta po, Your Honor, ang naidideliver. Bawat delivery. Yes po, Your Honor. So bawat delivery, 20 maleta, maliit, medium, at saka yung large. Halo-halo na, ganun ba? Opo, Your Honor. 3 beses, isang linggo, ilang maleta yon? Minsan po, sir, umaabot po ng 60 to 70, Your Honor. Mabuti ka pa, marunong ka sa arithmetic eh. Yung mga kasama namin dito, yung majority, hindi nila alam kung ano bilang. Ang alam nila, 12. 24 kami. Ang sabi nilang majority, 12. So, salamat sa iyo. Sino pang gustong para lang Mr. makonfirm Chairman, natin? before that, sabi mo nagde-deliver ka sa mga opisyal. Sino yung mga opisyal na yun? Magpangalan ka ng ilan o lahat ng naalala mo? Ang naalala ko, sir, si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures, Your Honor. Bukod kay dating speaker, sino pa? Na yung personal mo alam hindi makasama mo, ikaw mismo. Saka kay, ano po, yung dinapo sa Ilocos. Kami po yung nagdala doon sa Delta Gate, hangar sa Pasay. Yung 5 maleta po na dinala doon sa Ilocos, na dinala ni Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi. Ikinarga po namin sa Lexus na bulletproof, plate number NFX 8886. At saka binakapan po namin ng Hilux na bulletproof din, black na Hilux, plate number Eco Alpha Foxtrot 7121. Para kanino naman yung dinala ninyo? Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos, sir. Narinig mo lang. Baka naman baka naman hindi totoo yung... Kasi nandun ka ba nung i-deliver? Kami po kasi yung nagdala doon sa Delta Gate, sir. At si Sergeant Tobe po ang kasama ni Boss Saldi na pumunta doon sa Ilocos. Kasama nyo si Congressman Saldico nung mag-deliver kayo? Kami po yung nagdala, sir, sa Delta Gate. Then sila Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi ang nagdala po doon sa Ilocos. Mr. Chair, saan sa Ilocos? Your Honor, ako po si Belnard Tube. Ah, Sa Paway yung po, Your magkasama, Honor. yung dalawa kayo, pumuntang Ilocos. May mga retrato pa ng eroplano. Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Paway po nag-receive po. Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang? Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Pero kasama ko po si Kong Saldi. Alam niya po yung kung ano po yung exact address nun. Anong itsura? Naka-Utari ma'am, nakatabi po ng lake. Yung lugar po. Tabi ng lake o tabi ng dagat? Kasi gabi po, either dagat or lake yun, ma'am. Basta tabing tubig, Yes po. baybayin. Yes po. Tapos saan kayo? Doon ma'am sa letter U na bahay, ma'am, kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po, may yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya. At saka ni... So nakapasok pala kayo? Yes po. I see. Nakita ba ninyo yung kamag-anak nila o pamilya ng mga opisyal? Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila lang po. Nauna po si Kong Sandro, then next po si President, then si First Lady po yung dumating, nag-dinner po sila ni Kong Saldi.
andun pa rin kayo? Yes po. Kinamugaan na po kami bumalik po ng Maynila po. Kailan kayo nagpa-picture? Nakita ko may mga trato pa kayo eh. Your Honor, natandaan ko 2022 pero di ko matandaan yung... Pero that was the same visit nung naghatid kayo ng yes maleta. po, yes, Your Honor. Thank you po. May mga kopya ba attached? I haven't had the time to look at this, Attorney Baligo. Do you have copies here? Because I've seen them before, but I'm not certain that they've been submitted officially to the committee and to the chairman. Yung picture po ni Sergeant Tube, nakasama si Congressman Sandro, and then, may picture po pero hindi ko sinama dyan. Meron din po siyang picture nakasama si BBM. Pero hindi ko rin po sinama sa affidavit. Kailan ninyo Submit may na. sasubmit yung mga larawan, mga pictures o video kaya na lalong magpapatibay nung inyong sinasabi sa umagang ito? Pagkatapos po nito, Your Honor, ay iipunin namin sa isang USB. In fact, nag-umpisa na kami mula nung natanggap namin ang imbitasyon ninyo. Pero marami po talaga ang iba't ibang sources. Itinago rin po kasi nila yung kanilang telepono. Dahil, alam nyo po... Sino po ang nagtago? Nung una po kasi, nung lumabas si Sergeant Gutesa, lahat sila ay pinatawag, no? Siguro sila ang magkwento mamaya. Pinatawag sila at right there and then, kinuha po yung kanilang telepono. Hindi, gusto ko sila nang magkwento. Sila Sino po, ang pwedeng magkwento doon sa bahagi na yon na sinasabi ni Attorney Baligod? Yung tungkol sa telepono, sino yung kumuha ng telepono? Your Honor, Pangalan po, pangalan. Ako pala si Bini Is Buluntati. Your Honor, nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Ano po? Ano po? Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una niya, napatawag kami sa... Sino po ang lumiligaw sa inyo? Si, si dating Chief of Staff, Nick Torre po. General Torre po. General Nick Torre. Yes po, Your Honor. Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa'yo? Siyempre, yung nanliligaw, kumbaga sa babaeng nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kung minsan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahang loob, lalaki, para lang maibig mo. Anong klaseng panliligaw ang ginawa niya? Una, Your Honor, kinausap kami na mag-firma ng affidavit na walang bisa namin yung mga sinasabi ni Orly Gutisa po. Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit na huwag ninyong patotohanan Opo, Your Honor. yung mga pinagsasabi Opo, Your na Honor. nauna ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. Pumayag ba kayo? Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdebating dalawa eh. Simula alas 4 hanggang alas 7. Kaso lang yung apat na kasama ko, napilitan na silang pumirma, gawa nung naipit na po. Baka kami ay mapahamak po sa kanila. Mapahamak pong sarili namin po. Sa makatwid, hindi siya nanliligaw, nananakot siya. Yung nanliligaw, malumanay, magandang approach. Pero natakot ang mga ibang kasama mo, nakapirma doon sa kanyang nakapirma, kagustuhan na huwag patotohanan yung sinasabing nauna ni Sergeant Gutesa. Yes, Your Honor. Bali, 5 kami po yung pumirma. Ako yung pinakahuling pumirma. Pero ngayon, sinasabi mo na napapirma ka lang dahil napilitan ka lang. Yes, Your Honor. Pagkatapos noon, ano naman ang pabuya na binigay sa iyo kung meron? Binigyan kami ng 50,000, Your Honor, para sa disturbance namin. Pakiulit nga po, magkano po? 50,000, Your Honor. Yen, Pesos. pesos. Opo. Sino nagbigay? Yung si Annalisa Gaspar po. Yung staff niya doon po. O ano naman ang, bakit nila kayo binigyan? Kayong lahat binigyan ng 50,000 pesos. Yes, Your Honor.
para manahimik Opo, Your at Honor. huwag patibayin o patibayan ang pinagsasabi ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. At saka sa mga sunod na araw, Your Honor, pinatawag naman po uli kami na yung lahat ng cellphone po namin ibibigay po sa kanila. Sa anong dahilan? Papalitan po ng mga bago po, iPhone po. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. So papalitan nila ng mas maganda. Yes, Your Honor. Alam ninyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yon? Kasi nandun yung mga picture namin, Your Honor, na nakasave sa cellphone po namin. O ano palang nangyari? Paano kayo nagkaroon pa ng mga litrato Your na Honor, nasama dito sa inyong pinagsamang salaysay? meron po kaming nakasave sa iCloud po namin. Nautakan mo rin siya, di ba? Yes, Your Honor. Kahit saan napunta, kahit babasagin po yung cellphone ko, hindi ko po i-restore sa isang cellphone po. Pinapatunayan pa ba ninyo yung sinasabi niya sa... Kayo po, Your Honor, pangalan po. Rose Bertopan, idagdag ko lang po, ito po yung cellphone na binigay sa amin. Anong, pakisabi mo kung anong klase ng cellphone para ma-record. iPhone 16e, 128 GB. Magkano yan sa ngayon? Hindi ko, mga 30 plus siguro, Your Honor. Ano? 30 plus. Hindi sila marunong, 30,000. hindi sila marunong manligaw? Tapos, yes, Mr. President. Chairman, one question. Sir, brand new nung binigay sa inyo. yes, Your Honor. Yeah. May I ask the staff mamaya, yung ano tawag doon, IME, may number yan eh. Pag, IMEI, oo. Your Honor. Try lang natin i-trace, baka kung saan nila binili at paano it's our duty here na sundin lahat ng ebidensya. So we'll try to do a forensic then. Kahit namin hindi lahat or kung sino hawak yung bago. Tulungan nyo na lang kami kung alam nyo yung sinasabi ko. Sige po. Thank you, Mr. Dagdag ko lang po, Your Honor. Gusto nilang makuha yung dati kong cellphone kasi marami po akong nakasave doon na mga picture. Pero dahil po sa Marines po ako, wise, ibang cellphone po yung binigay ko. Kaya na-save ko po yung mga picture. Isa. Yan. Sabi nga nila, Mr. President, nagtatali-talinuhan man ang matsing, nauutakan din. Tama? Punta tayo ulit doon sa mga mali-maleta na binibigay ninyo. Dinadala mo... Kanino ba galing yung maleta na dinadala nyo sa bahay at mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Senator Amy Marcos? Your Honor, yung maleta po na binibigay po kay Kong Saldi galing po sa ibang contractor po na nauna po na naimbestigahan na po dito. Na-establish na natin kung ilang beses sa loob ng isang linggo kayo nagdi-deliver at kung ano ang average na bilang ng maleta at yung nilalaman ng mga maleta na yon. Na isang araw nga ay hindi makapaniwala yung isa sa amin na para bang physically hindi po pwede na makapag-deliver kayo ng ganong kalaking halaga at parang gumawa pa siya ng parang time motion study. Imposible ito. Kaya ayaw niya kayong ipatawag dahil hindi siya makapaniwala na yung ganong kalaking pera ay pwede ninyong i-deliver. Naniniwala ba kayo talagang na-i-deliver ninyo ng buong buo yung mga sinasabi nyo na nakasulat dito sa inyong pinagsamang salaysay? Ano-anong lugar? Ano-anong addresses? Isa lang ba ang bahay na pinagdalhan ninyo sa bahay ni Martin Romualdez o may iba pang mga lugar kagaya ng binabanggit nyo rito? Kailangan ma-record po lahat ito. Bagamat ito pong binigay na copy ngayon, ay magiging parte na po ng record ng Blue Ribbon Committee. Your Honor. Yung sa kay dating Speaker Martin Romualdez po, nag-umpisa nung umupo si Kong Saldi ko sa Chairman ng Appropriation. Simula September hanggang natapos yung termino niya po. Kung ganyan may kukuha niyo. Slice ko na lang po. Simula September 2022, Okay. 14 Nara Street po kami nagde-deliver hanggang Yan. 22 to 23.
December po. Ano pong address? 42 McKinley Road. McKinley. Pagkaraan ng panahon na yan, saan naman kayo nag-deliver? 2024 po hanggang natapos yung termino ni Bo. Nasa 14 Nara Street na po, Southport. Sa Makatwid, 42 McKinley at saka 14 Nara Street Yes, Your na Honor. pinagdalhan ninyo ng mga mali-maleta. Your Honor, doon na po yung pinaka-last na deliveran ng bahay niya po. Oh, pagdating nyo sa mga lugar na yon, Kamunggay. kilala ninyo kung sino yung tumatanggap. Hindi naman siguro basta nyo na lang nilagay sa kanyang pagbukas ng pinto, binalibag nyo lang, umalis na kayo. Meron tumanggap sigurado, tama? Yes, Your Honor. Doon sa 42 po, si Mayordoma niya po, si Ma'am Jocelyn po. Tsaka yung iba yung mga katiwala niya po. Hindi po namin kilala. Kasi matagal kayong nagdi-deliver, kaya pati mukha niya nakilala ninyo. Yes, Your Honor. Tingog mo kay. Meron pa kayong binabanggit na Mang Edwin. Hindi ko hindi ko po familiar yung pangalan niya, pero sa itsura kilala ko po. Mr. Chair? Mr. Chair, mabalik lang dun sa delivery sa Ilocos. Sabi niyo 2022 at balita meron kayong mga retrato. Kung dala ninyo, baka naman pwedeng ipakita ngayon ang mga photo at video kahit hindi pa sinama sa sinumpaang salaysay. Your Meron ba, Honor, Attorney? yung picture lang po namin ni Kong Sandro yung kasi ayaw pa picturean ni Kong Saldi yung maleta po. Pero may nakita akong mga picture, kung pwedeng ilabas na rin ngayon para mapatunayan. Maraming nakikinig at mga Ilocanong abalang-abala. Bago yon, habang naghahanap si Attorney Baligod, I'll take advantage of the presence of the lawyer of Mr. Saldico, Attorney Rondain, dahil nababanggit naman ang pangalan ng kliyente mo. Pwede ko bang malaman mula sa iyo, Attorney, kung... Mr. Chairman, can we administer the oath? Raise your right hand. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? For the record, Mr. President. Yes, Thank you, Mr. President. Sa mga kakabit lahat. Attorney Rondain, pwede ba naming malaman mula sa iyo Baba lang mo yun. kung sa ngayon ay nakapag-execute na Bunay karong. ng apostille sworn statement si former Congressman Saldico? Bago ko po sagutin yan, Senador, i-klaro ko lang for the record, no? Okay. Nandito ko, hindi para kay Saldico, kasi dahil nakatanggap po ako ng mga email no isang araw na addressed to 7 individuals. For the record, Mark Tiksay, John Paul Estrada, Joshua Cano, John Kirby Pajarilla, Roland Supat, Attorney Sam Buenviales Stroke, Sam Buenviaje, and Arnel Gango. Natanggap ho ito sa office ko, care of sa akin, pero hindi ko kilala ito mga to, hindi ko mga kliyente ito mga to. Pero naka-receive na rin ako ng similar sa PINA in the past. Sumulat na rin ako sa Blue Ribbon na sinasabi ko hindi ko kliyente to. Pero apparently my name is still on the record, so I thought na mabuti na magpakita na ako dito. Mula sa salaysay ng mga inimbita nating mga ex-soldiers, palaging ito yung nababanggit nila ng mga personal executive assistants ni former Congressman Saldico. Kaya minabuti namin na ipatawag din sila. Siguro dahil for purposes of invitation, kinakailangan yung address. Kaya nai-email ka siguro. Siguro, naririnig ko na ho yung pangalan ng Mark Tiksay at saka John Paul Estrada, pero hindi ko ho sila kilala personally. Sa kanilang mga salaysay kasi paulit-ulit na itong dalawang ito ang unang-una ay nagbibilang ng pera para ilagay sa maleta. Sila yung sila yung pinagkakatiwalaan ni former Congress.
Congressman Saldico para sa mga deliveries. Kaya po sila nababanggit. Pero ang tanong ko, dahil sa kayo po ba talaga ang official na designated na counsel ni former Congressman Saldico? Yes, sir. To the extent that... So, baka naman pwede niyong masagot kung siya ay nakapaggawa na ng isang apostilled sworn statement. Kasi po, ang Blue Ribbon po ay interesado sa kanyang mga formal na sasabihin dito sa harap ng komite. Sapagkat alam po natin at lahat po ng sambayan ng Pilipino nakapanood sa kanyang mga video installments ay napakarami pong paglalahad ang ginawa ng inyong kliyente na ayaw pong bigyan ng importansya nung nakaraang liderato. Sa kadahilanan na ito raw pong mga pinagsasabi niya ay hindi naman reduced in writing at hindi naman na pinasumpaan o hindi siya nakapanumpa sa isang embahada o konsulada ng ating bansa kung saan man siya naroon sa Europa. Minsan po ay nasabi ko sa kanila na kung inyo pong mamarapatin ay paalam ko sa inyo na tayo po ay nakapirma sa isang treaty na ginawa rin sa The Hague. Ito po yung Apostille Convention na sa ngayon ay nire-recognize at ginagamit na rin po sa mga tuntunin ng ating Korte Suprema. Ang ibig sabihin po nito, kapag si Ginoong Saldico ay humarap sa isang may kakayahang abogadong magnotaryo ng kanyang salaysay at yun ay isa-certify na inapostil, yun po ay parang parang sinumpaan na rin niya sa harap ng ating Philippine Consulate o embahada ng ating bansa. At sa ganon, tatanggapin po namin yun kahit by Zoom pwede siyang makipag-Zoom para sa ganon mapatibayan po nating lahat yung kanyang mga naunang pahayag sa kanyang mga video messages. Nasabihan ko na rin ho siya dyan nung request ako the first time. Sinabihan ko na rin siya. Sinabi niya na at that time, a few months ago, hindi daw niya prioridad yan. But sasabihin, papaabutin ko ho ulit yung... So sa ngayon po ay wala pa. Wala ho akong alam na meron siyang sworn statement. At maaari po bang mag-request ang komite sa pamamagitan ninyo na kung siya po ay makapag-execute ng isang apostilled na sworn statement, yun po ay tatanggapin namin sapagkat no less than the Supreme Court already incorporated the Apostille Convention into the rules. I will relay it, Senator. Salamat po, Attorney. Thank you. So, Attorney Baligod, I'm sorry, Mr. Chairman. May I be excused now since I have nothing to contribute? sige Mr. po. Chairman, may I Baka may tatanong pa. Yes. Na, sundan ko lang yung request, no? Yes, sir. Of course, the number one request is kahit by Zoom kasi iba yung cross-examine or nakakapag-clarificatory Yes, sir. question. Number two, yung apostille. But in the worst case, halimbawa, hindi siya makapagharap sa consulate natin na dahil delikado din yung ano niya, basta't ma-verify lang namin na galing sa kanya. Because para tong isang malaking puzzle eh. At sa isang malaking puzzle, kahit pinakamaliit na pyesa, pag nawala, hindi mo mabubuo. And it will be unfair to the Filipino people kung bubuuin natin ng konti yung puzzle tapos ituturo natin. Diba? For example, kay Senator Jinggoy right now, di ba? It's unfair na siya ang nasa kulungan tapos malalaman natin lahat pala itong nangyayari. So, Attorney, I know we're both lawyers, so we are officers of the court, so we'll do our best here. Please do your best then and in search of the truth. I will, Thank you. Senator. Thank I you, promise. Mr. Chairman. Request granted. Salamat sa inyo, Attorney. Thank you, Senators. Thank you, Your Honors. Attorney Baligod, dito sa sinumpaang pinagsama-samang salaysay, ang ating mga 18 ex-soldiers ay nagbanggit ng mga ilang mga katauhan na sa inyong pagsasalaysay, nakita ninyo, nakasama ninyo, nadalhan pa ng ibang mga maleta. Ang binabanggit ko pong episode na ito ay yung may kinalaman
sa pagpunta rito ng binabanggit ninyo na mga ahente ng International Criminal Court or ICC. Sino po sa inyo ngayon na nakaharap sa amin ang merong personal na nalalaman tungkol doon sa pangyayaring yon na may kinalaman sa pagpunta ng ICC sa ating bansa? Pwedeng itaas po yung mga kamay. So, kung sino po yung unang gustong salita tungkol sa usaping ito ay malaya po kayo magpag-umpisa. Banggitin lamang ninyo ang inyong pangalan. Your Honor, ako po ulit si Rose Bertopan. December po 2023, unang dumating po ang unang pagkakaalam po namin is bisita po ni Boss Elizalde ko. Sino po? Ang pagkakaalam po namin, sabi po ni Mark Tiksay po sa amin, may bisita pong paparating si Boss ng mga foreigner. Which later on po nalaman namin na mga investigator po ng ICC. Paano po ninyo nalaman na sila ay mga investigador na galing sa ICC? Your Honor, nakita po namin sa TV po sa yung si Chantal Daniels nag-appear po doon sa TV po. Then siya po yung napicturean ko na ini-escortan po namin dito po. Sino po ang nagbigay sa inyo ng tungkulin na asistihan ninyo yung mga ICC investigators? Paano po nagsimula ang inyong paglilingkod sa kanila? December 2023 po, Your Honor, dumating po sila dito. Then bumuo po ng team foreigner duty detail po ang team leader namin. Po. Then sinundo namin sa airport po, then dinala namin sa Setadines, Makati, yung unang accommodation po nila. Paano po ang coordination ninyo? Kailangan ikwento po ninyo paano ninyo sinusundo, sino ang nagbibigay sa inyo ng utos, paano na saan nyo sila dadalhin, saang lugar po nyo dinadala. Kung ano po yung nakasulat dito, banggitin po ninyo for the record. All the time naman po kasama namin si Mark Tiksay po. Siya po ang assistant po ng mga foreigner po. Then yung team leader namin po, ang sinasabihan niya kung mayroong mga lakad, then kami po ang nagpo-provide ng security po sa kanila. Sino pa pong mga katauhan ang involved dito sa pagdating ng tinatawag ninyong ICC operations? Ang unang maalala ko po na na-meet po nila ay si Senator Trillanes po sa Dusit Tani. Ang una po nilang na-meet na tao po dito pagdating nila Sino po yung sila? Yung ICC po, yung mga foreigner. Nung mag-meeting si dating Senador Trillanes, ka-meeting niya yung mga operators ng ICC, nakita niyo po sila? Yes, Your Honor, kasi nung paghatid namin doon sa closed door meeting po kasi yun sa Dusit Tani, si Senator Trillanes po yung sumalubong sa mga foreigner. Sir President, if we can get the date later on and then request from that hotel their CCTV footages. So, as Senator Lacson always says, dapat sundan yung ebidensya. So, hindi ko na ulit-ulitin kasi baka makapaghanda yung iba eh. But take note lang ng staff natin, may binanggit silang detalye at kaya nating sundan sa ebidensya that will either prove or disprove yung sinasabi ng ating mga resource persons. Thank you, Mr. Chair. Salamat po. Meron kayong binabanggit sa parte ng inyong sworn statement na meron pang kinalaman hindi lamang si dating Senador Trillanes, kasama pa rin si dating Congressman Saldico at si dating Speaker Martin Romualdez. At meron kayong lugar na binabanggit saan sila nagkikita. Pwede ba ninyong ikwento ito? Pagkatapos po noon, nakamiting po ng mga foreigner po sa Dusit Tani si Senator Trillanes. Mga ilang araw po, na-meet din po ng mga foreigner, sina dating Speaker po Romualdez, si Boss Elizalde ko, sa townhouse po. Then kasama rin po si Senator Trillanes doon. Unit
9 townhouse sa may Makidli po. Dito sa parte ng inyong salaysay ay dinetalye pa ninyo yung inyong daily routine detail. Hindi lamang bilang driver, merong security, meron kayong team leader. Masyadong detalyado ang pagkaka-explican nyo rito. Ibig sabihin talaga, may nakatutok na driver, team leader, security para sa operators ng ICC. Napaka-importante nilang mga tao na dumating sa ating bansa. Alam ba ninyo kung ano ang pakay nila? Meron bang nagbanggit sa inyo kung bakit ganun na lamang ang pagpapalaga at ang importansyang ibinigay ni Senador Trillanes, ni Saldico, at saka ni former Speaker Martin Romualdez? Nung una po, wala po kaming idea na Pagkaraan, may idea ka na. yes po, basta ang sinabi lang sa akin noon, sir, mag-provide kami ng security kasi bisita po ito ni Boss Saldico. Meron kayong binanggit na maleta patungkol dito sa operations ng ICC. Ikwento ninyo kung paano nag-operate ang maleta dito sa mga tauhan ng ICC na nagpunta sa ating bansa. Your Honor, ako po si Bernard Tube. From Horizon po, nag-advise po si Boss, magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Sa, Bibili kayo ng US dollar. Yes, yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Perbank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. 50 to 60 million pesos ipapalit nyo sa US dollar. Yes, Anong po. bangko sa Makati? Perbank po yung building, Your Honor, 146 sa Salcedo. Hindi siya bangko, sir. Parang money changer siya sa... Hindi ko ma-identify kung ano po yung rooms sa taas kasi marami po, isang beses lang po kami nag-deliver. So, hindi nyo alam kung bangko o money changer? Money changer po siya, sir. Kasi through contact po yung kailangan pumasok doon, sir. Kasi malaking halaga po yung pinapalit namin, sir. After nun, sir... Alam mo ba ang dahilan kung bakit hindi sila dumaan sa bangko at sa money changer na lang dumaan? Siguro, sir, sa laki din ng figure po, sir. Hindi lamang yun. Yung pinaka-importante. Bakit hindi sa bangko siya dumaan? At dumaan siya sa money changer? Para hindi po matrace, sir, na gano'ng Ayun. malaki. After that, sir, na palit na namin ng piso to dollar. So, isang maleta na lang po yung kapalit. Binaba namin sa van. Then, Kanino nyo binigay? After po nun, sir, binalik namin sa Horizon. Ang narinig ko po, sir, ibibigay po to kay Speaker. Yun na po siguro yung ka-meeting nila Kong, Senator Trillanes po. Doon na po yung ano po. Kasi kung pinalit mo ng dollar, gagamitin ng hindi Pilipino. Investigation, Your Honor, ng mga foreigner. Nakita po namin doon ang mga witness po na kanilang ini-interview po. Magbigay pa ako ng example, Your Honor. Katulad po ni Jed Mabilog po. Ako po ang nagsundo sa lobby po ng Midas, then inakyat po sa 10th floor kung saan nandun po ang mga foreigner po. Salamat po sa inyong sagot. Balikan po natin sapagkat napaka-importante po ng ugnayan ng maleta mula sa kay Saldico hanggang sa mga bahay at lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Gusto kong magsalita yung iba. Alam kong may kanya-kanya kayong kasaysayan na sasabihin. Meron kayong karanasan na sasabihin. Maaring iba-iba ang pagkakakita nyo, ngunit alam ko yan ay magtutugma. Kung paano nyo nadideliver, paano nyo hinahandle, saan kayo nagsisimula, saan kayo natatapos, anong pangyayari sa isang araw ng pagdidelivery. Bawat isa sa inyo
ay kinakailangan din magsalita ng sarili niyang karanasan tungkol dito sa pagdadala ng mali-maletang pera. Ang mali-maletang perang ito po ay hindi po sa kanila. Ito po ay pera ng taong bayan. Ito po ay pera ng taong bayan na ginawa po nilang sariling ATM. Kaya kailangan po kayo magsalita. Mr. Chairman, can a specific question bago nyo ikwento lahat, with your permission? First muna dun sa possible na mga taga-ICC, si Senator Aimee, nung siya ang nag-chair nung Foreign Affairs Committee, you actually monitored some of them here. So mamaya kung pwede, pagtagpi natin yung dates and if we can get the names, kasi I think it would be important for the credibility of the ICC kung masubmit natin sa kanila sino-sino mga to, ano nangyari. Kasi parang simple lang ang sagot parati na invento lang yan eh. But again, may resibo, sundan natin. Number 2, Mr. Chairman, before we go to that general question na pagdi-deliver, kanina nakilala na natin po si Sergeant Tube. No? Yes. Sino si Bulon Tate? Sir? Tapos Orbilio? Yeah. So sir, kayo yung nakalagay dito kasi I'll just give the context, no. Nung February pa dapat magpapalitan ng Senate President. At dapat to napunta kay Senator Loren Legarda. Pero nakatanggap kami ng mga tawag at doon sinasabi hindi maaaresto si Senator Jinggoy, hindi magkakakaso, wag lang siyang sumama. Narinig ko mismo yung conversation. Pero may kasama pa kasi kaming isang senador na siya din ang nag-decide na wag nang ituloy yung pagpapalitan. At netong ako na, kausap ko siya, payag siya pag number 14 siya, number 13 Senator Bato. But tinatanong ko siya kasi wala naman siyang kaso. So tinatanong ko siya na, Sen, bro, wala ka namang kaso eh, bakit ka tinatakot? Tapos sabi nga niya na, kita mo naman sa Blue Ribbon eh, banggitin ka lang, patay ka na. At etong ginagawa nila Senator Lacson, nila SP Soto, mabigat. So ang kinatatakot din niya, wala naman siyang kaso, wala naman. I can back up this, what I'm saying. But nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po to at ay kwento nyo yung circumstance. Yes, Your Honor. Sige, sir. Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Busaldi. Pero na dumating sila, ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po dun sa baba. Parang may basement sa gilid po. Ngayon, dumiretso yung limo ni boss, umikot. Tapos nag-drop off. Tapos makyat sa parang hagdanan, Your Honor. At tapos may elevator. Kasama niya po si A.A. Mark, saka si Paul, saka yung ISO niya po nga si Police Major Dichioso po. Tapos noon, pasakay siya sa elevator, may pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon. Sumakay sila. Tapos yung maliit po na dala po namin, nadala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa, hinabol ko yung dalawa, at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol. Nauna na po sa taas po. Anong dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Large, ang large usually ang laman ay 40 to 70 po. so ilan ang dineliver? 40 to 70 po yung... So isang laman po. maleta lang. 5 po, 5. 5 maleta na Opo. tig 40. Yes, Your Honor. Yeah. So more or less kailan to? Second, Your Honor. More or less kailan? Kailan? When? Year 2024 po, bago Campaign period. Yes po. Okay. So kaya ko to tinatanong dahil mabigat sa akin to dahil nga
pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows, mag-partner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business, but partners in politics, no? And then, dun sa susunod na paragraph, pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo, na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito? Dito po, si... So, babalikan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo? Ako Anong po, details? magandang umaga po, Your Yes. Honor. Ako po yung involved doon kay Senator Erwin Tulfo. Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance. Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit naman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and then medium? Yung medium po. Ay, medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? Maliit po. Yung small po, Okay, tapos yung medium? nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, So, Your Honor. even assuming small lot, kung 6 sa 25, at least 150. No, at least. Yes, Sa, Your Honor. saan ang first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay niya yun? Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. So pagdating nyo doon, katulad ng kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong... Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka yung nagre-receive yung bala. So hanggang saan ka nakapasok? Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hanggang sa ano lang. Yung basement, Bababa. kasama kotse or bababa? Hindi po, Your Honor. Yung malita po, Yung maleta. So yung kotse sa parking lang kayo, sa labas lang po ng bahay. tapos nadala yung maleta hanggang sa basement. Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon eh. Yung, Okay. ano So po kung yun? halimbawa dadala namin kayo dun sa mga lugar na sinasabi niyo, matuturo niyo na ito yung bahay tapos Yes, Your masasabi niyo Honor. dito yung basement. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Third lang, nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro. Nasa Progressive Block to at nandito siya nung Martes. Martes at basta this week nandito siya. Sino may alam nitong kay Franz Castro? Nasa paragraph 43. Tapos Leila de Lima. Tapos may nakalagay dito sa Polo Club na bigay. Sino po dito? Nagugulat lang po ako kasi traditionally ang anti-Marcos, yung progressive groups and yung Dilaw at Pink. Pero recently sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. But biglang nandito mga pangalan nila. Again, that doesn't mean this is true. That's why I found. Sinong may alam nung kay Leila de Lima at saka kay Franz Castro? Mga kongresista. Si Franz Castro, Your Honor, laging ka-meeting niya nila Boss Saldico sa opisina niya doon sa Congress po at saka sa Okay. Townhouse. Then pagkatapos po ng meeting nila, paglabas po, may mga bit-bit na po yan silang mga paper Pag bag. sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Not necessarily sa pera, sa meeting. Yung bahay rin yun, Your Honor, yung lagi niya kasama, 3 yan sila, Your Honor, eh. Kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa. Si Franz Castro at saka si Brosas, Your Honor. How about yung kay Leila de Lima? Sinong alam? Si Laila de Lima po, lagi po yan sa Townhouse. Kamiting po sila boss. Then, pagkatapos po niyan, ganoon din po, may dala-dala na rin po yan. Kuha niyan, Your Honor, Quadcom hearing.
Kailangan nating i-clarify muna, no? Kasi yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Lai de Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43? Yun po yung, siguro po may lapses po kami dyan kasi, Your Honor, nung Napagkamalan nyo siyang congresswoman noong panahon na yon? nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, kung congresswoman na po kasi siya, kaya nasama po dyan sa mga congressman po. Kasi bukod sa kanya, itong tunay na mga congressmen na nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salita nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Na. Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante, kinuha niya sa House of Representatives saka sa Townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito ha, House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Jojo Ang, Townhouse. Julien Baronda, Townhouse. Ace Barbers, Townhouse. Ching Bernos, House of Representatives. Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse. Franz Castro, House of Representatives, Townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Laila de Lima, Townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse. Janet Garin, House of Representatives, Townhouse. Dong Gonzales, Townhouse. J. Kong Hun, House of Representatives at Townhouse. Jerbil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives. And Townhouse. Ito yung mga makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan block. Na kapag nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na lang mabuti. Na parang sila, ay ngayon pala eh, di ko sinasabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo, para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito. Sandro Marcos, Forbes Park, Paulo Ortega, House of Representatives. Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse. Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence. J.J. Suarez, House of Representatives. Erwin Tulfo, ayun, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po ng binanggit ninyo na mga ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na, kailangan mapatibayan natin sa pagitan ng inyong individual o sama-samang paglalahad na tama lahat na sila ay nakatanggap sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar ng salapi na kailangan nating mapatunayan ngayon. Sino gusto magsimula? Kailangan mapatibayan natin lahat ito. Your Honor, itong mga dating mga sundalo natin ay meron silang na-share sa akin na screen capture ng kanilang chat group, no? Kasi ang nangyayari po noon, may chat group sila
pag mag-deliver sila ng pera sa isang personalidad, ay kinukuhanan nila ng picture. At ipinapasa sa chat group nila, pag nakita po yun ni Ginoong Zaldico, no-forward niya doon sa recipient at sinasabi, okay na ako sa iyo ha, etc. Pero kung kasama mismo si Ginoong Zaldico sa pag-deliver, hindi na nila napipicturan. Hindi, yun lamang, Oo. maski na yun, pwedeng tanggapin ng komite. Dahil ang importante lang, mapatibayan natin na itong mga tao binanggit natin ngayong umaga, sapagkat ito naman ay nasusulat sa inyong pinagsama-samang salaysay, merong mapagbabatayang Ito po no, noong April 8, Tuesday po ito, may nag-text yung si Police Captain Alvin Nugid, yung parang team leader po nila. Sabi niya, Franz Castro, saka Arlene Brosas, dito na sila, sir. Tapos may sagot, sir, may kasama pa daw sila, continue daw. Pabato na lang, sir, sa tropa sa baba. And then may naipasa rin nga sa akin na isang picture ni Congresswoman Brosas doon sa opisina ni Congressman Saldico, no? So si Congresswoman So, lahat ng nabanggit nating mga public figures ngayon, merong mga confirmatory na ebidensya sa chat ninyo, kung hindi man litrato, confirming that all of them Opo, received these kickbacks. yung pag-receive po ng kickback, sabi ko, pinapadala sa chat group nila. Yun nga, merong Oo. coverage na chat group report, kung ano man ang tawag ninyo, para mapatunayan nating isa-isang mga ito na nakatanggap ng kickback. Hindi po exactly na one-on-one correspondence po, no? Dahil yung iba po na na-capture nila sa screenshots, through screenshots, nakuha po sa telepono ng iba. Pero may naiwan din po sa iba na maibibigay po namin sa Chairman, inyo. I think ang ibig sabihin ni Chairman, katulad nung nagtanong ako kay Senator Tito Soto, allegedly, sinagot nung tatlo na, or tatlo, nung tinanong ko kay Senator Erwin. So I think kung sino lang may personal knowledge dun sa iba. But just one comment lang, Mr. Chair, and appeal to sa Armed Forces of the Philippines. Alam niyo po, hindi biro po yung namamatayan ang sundalo. Akala natin pag namatayan yung sundalo, kompleto yung pondo para sa kanyang byuda or kung babae siya para sa kanyang nabyudo at yung mga anak, no? Remember, kung namatay yan ng tinyente, hindi makukuha nung kanyang byuda yung sweldo na bilang colonel or bilang general. I mean, and yung anak, hindi na makakausap yung kanyang tatay o nanay. The reason why I say this is because progressive group have been consistent in trying to get the NTF-LCAC abolished. And they have been very consistent na dapat walang mga pondo para sa ilan mga lugar sa Pilipinas at NTF-LCAC. Marami silang accusation dito. So napakasakit naman kung nasa gobyerno pala ginagamit yung nakaw na pera para bigyan tong mga individual na to. Tapos mga individual na to ay ina-advocate na mawala yung NTF-LCAC na kung saan tuloy-tuloy po ang mga casualty ng mga alagad ng batas, maging pulis yan. So, right now, I don't know kung may susunod sa amin kapag nagbigay kami ng directive, whether sa Ombudsman, DOJ, or AFP. But ako, sa mga nakikinig sa AFP ngayon, lalo sa intelligence, i-verify nyo rin to. Kasi para tayong loko na kayo inuutusan namin na ipagtanggol ang bansa laban sa armed conflict, laban sa napakatagal ng laban sa armed conflict sa ilan mga komunista. Tapos yung pala, tayo din, sa buwis din pala natin pinopondohan yung mga advocate na itigil nyo naman yung laban. Di ba parang the right hand is saying, alay mo buhay mo para sa bansa. Yung kaliwang kamay naman, nagbibigay ng pera dun sa lumalaban. So it's just crazy, Mr. President. So I hope the AFP intelligence look into this. This is not just a matter of truth in the sense of anti-graft and corruption. This is a matter of survival, of existence
of life or death sa ating mga alagad ng batas, sa ating AFP at PNP. Thank you, Mr. Chairman. Salamat, Sir SP. Balikan ko po yung aking naunang tanong sa inyo kung individually meron kayong gustong isalaysay na hindi naman inconsistent dun sa inyong pinirmahan na sama-samang salaysay. Nauukol po sa pagdi-deliver nyo ng pera kung kanino, ilan ang dinideliver, paano dinideliver, anong ginamit sa pagdi-deliver, kanino napunta. Yun lamang po, para sa ganon, malaman natin na nagkakaisa kayo hanggang sa magawa ninyo ang pinagsama-samang salaysay. Unahin po niyong banggitin ang pangalan ninyo. Julie Cadjao, sir. Sir, outside duty po ako sa isang PR na si Father Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Up. Isang sobre yun, sir. Pangalan Julie po, Cadjao, sir. Julie Cadjao. Hindi, yung dinalhan po niyo ng pera, Si pakiano yung... Father Flavi Villanueva. Tapos, sir, mayroong, doon, sir, sa, Anong lugar po yun? sa Mindanao Up, sa mismong simbahan niya, sir, sa may gilid ng kalsada. Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pare? Kasi, sir, hindi ko ano, sir, kung pang ano nila yun, sir, eh. Basta nagdala na kami ng pera, sir, tapos doon sa 33 Maleta din ba dinala mo? isang sobre, sir, tapos doon, sir, sa 33 Clemente. Baka naman sulat lang pinadala Hindi, sa'yo, sir, sobre pera, lang. sir, kita ko mismo, sir. Sobre lang? Ay, sir. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang maleta. Kanino? Kay Father Flavi, binuhat ko papunta sa sakyan niya. So may isang sobre tsaka isang maleta. Ay, sir. Yun ang nare-recall mo. Ay, sir. Hapon yun, sir, hapon. Tapos yung note niya, sir, itim na pangpare. Ang galamay Yung pangpare yung ano niya. Nung iabot mo, Sinakayan sa sasakyan niya, sir. nakasuot siya ng pampare. Ay, sir. Yung pare na itim, sir, na sinusuot ng mga pare. Paano mo nalaman na siya nga yung... Nakikita ko, sir, kasi pumutok na yung sir, yung doon, yung sa Ijiki. Na nalaman ko si Father Flavi. Bukod sa kanya, sino pa ang pinagdalhan mo ng pera? Yung experience mo. Si Terry Redon, sir. Nakita ko, sir, yung sasakyan niya, BMW yun, sir, eh. Terry Ridon, yung congressman ngayon. Yes, sir. Ilang maleta naman ang binigay mo? Isang maliit din, sir. Saan mo binigay? Galing 8th floor, sir, sa Quezon City. Building sa President Tower. Binaba doon, sir. Sinakay sa sasakyan niya, sir. Siya ang pumunta doon. Ay, sir, kilala ko, sir, eh. Mr. Chairman, may I mention this lang dahil importante itong breaking news. Sabi ng Inquirer.net, breaking, NBI Director Melvin Matibag has revealed that NBI received information that former Congressman Mike Defensor allegedly bribed the 18 ex-Marines 5 million to provide 5 million lang nakalagay ito, walang nakalagay each eh. to provide testimony regarding the flood control anomalies. Matibag said the testimony came from an individual. An individual means one person. Kasi hindi individuals dapat unless it's grammar. With a direct relationship to one of the supposed 18 Marines. So that could be anyone in the world. Dahil 18 kayo, I'm sure you have a lot of friends. Pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga noong 5 million para maging testigo nga at lumabas mag-press con, Matibag said. He added that the NBI has already issued a subpoena to Defensor to shed light on the allegations. I will not interrupt you now, Mr. Chairman. Mamaya, nandito na rin naman si ex-Congressman Defensor. It's time for him once again to use his last name and defend himself. Having said that, may I invite with the permission of the Chairman, Director Matibag, total mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayong ngayon, kasi kung yung impormasyon mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo. Ngayon, kung verified yung iyong
impormasyon, ibig sabihin, bilang investigador, no, NBI, ibig sabihin you have a reasonable ground to believe na yung nagsabi sa iyo ay totoo. Pumunta ka dito under oath at pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18, no? So etong hearing natin ay open. So if Senator Tito Soto or Senator Erwin Tulfo, ika nga ni Rafi Tulfo, kung ikaw ay matapang, pumunta ka dito. Pag ikaw naman pumunta dito, ikaw ay uto-uto. Pero open po tong hearing na to. But especially now to NBI Director Melvin Matibag. Pumunta ka dito, Director, kasi ako, interesado talaga ako kung nagsisinungaling tong 18 ito. Pati si kumpanyero Tony Levy, kasi napakalaking disservice to sa ating bansa kung gawa-gawa to or kung may dagdag bawas kayo sa testimony nyo. Pero napakabigat ng testimony nyo kung sasabihin nyo ang pinakamalaking sindikato sa ating bansa, ang mismong gobyerno. So one of the two has to be the truth. That's why Director Matibag, hindi pa naman kami matatapos. Imbitado ka ngayon or kung sino yung agent mo na nagkwento sa'yo. Pumunta ka dito para harapan tayo, magkaalaman po tayo. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. President. Total, nandito naman po ang 18 magigiting na ex-soldiers. Kung totoo pong ganun kayaman si Mike Defensor, magkano, Mr. Speaker? Mr. President, 5 million each. Nakita ko 5 million. Each. Walang nakalagay na each eh. Sa nakita ko 5 million lang, walang each. Pero meron din finorward si Senator Amy na inquirer. So kayo po ngayon ay narinig po ninyo ang di umano'y balita na kayo po ay binribe ni Mike Defensor sa halagang 5 million. Each ba? So 90 million po ang pinambribe sa inyo ni Mike Defensor para lang gumawa kayo ng ganitong salaysay na sa aking pananaw ay ginawa ninyo sa ilalim ng Clarify, Mr. sakripisyo. Chair, sa inquirer.net naman, yan, nakalagay na allegedly bribed each of the 18 ex-Marine 5 million. So each, so bawat isa. So, Pesos, simple pesos. lang po ang tanong. Totoo po ba kayo ay binigyan ng pabuya ni Mike Defensor, bawat isa sa inyo ay tigli 5 milyong piso para gumawa kayo ng salaysay na ito na inyo ngayong ibinigay sa amin, kagunay ng pagsisiyasat sa flood control scandal? Hindi po, Your Honor. Pwede po bang hirap ito, Your Honor, yung nagsabi niyan para patotohanan niya? Yan nga po, Sa may ngayon hamon po, naman. Your Honor, halos nga yung pamilya na nga namin ngayon, yung kakapiranggot nga na ipon namin, hanggang ngayon, yun po ang pinagkakasya namin. At yung pagkain po namin, nagkakaroon lang po kami ng, sa ngayon, nagkaroon po kami ng, yung mga kunting ipon, tawag nito, yung chipi-chipi na lang po nga kami ngayon, nagkatsaga po kami sa sardinas na makain, Your Honor. Kung nabayaran po kami ng ganyang halaga, hindi na pagkaganda na po sana po ngayon ang buhay namin ngayon, Your Honor. Salamat po sa inyong confirmation na hindi po kayo talaga nabigyan ng kahit anong halaga. With your permission, Honorable Chair, yung kung 5 million bawat isa, sana medyo okay na ang buhay nila kung tutuusin, no? Pero makapagpapakita po ako ng mga katibayan na halimbawa, nung na-hospital ang anak at asawa ni Bernard Tube, kumakailan lamang, ay kailangan pa ho naming hanapan ng makakatulong, no? 30 mil po yung hospital bill ng bawat isa, asawa, anak. Nung naoperahan yung nanay ni Bubares, talagang pinaghirapan ko rin po na makaambag. At nasa akin din po yung resibo nung binayaran, no? Nung namatay po ang tatay ni Buduan, kumakailan lang din po, ay kailangan din pong pagtulungan namin para makabili ng
kabaong ng tatay niya, no? Baka naman, Atty. Baligod, nung kayo po'y nagtulong-tulong para makakakalap ng halagang may tutulong nyo, baka naman isinilid nyo pa sa maleta kasi. Baka napagkamalang akala mo na napakalaking pera naman nung nakalap nyo itulong sa mga na-hospital na kamag-anak ng inyong mga kliyente. Alam mo po yung, Your Honors, no? Ang motivation ng mga sundalo na ito, bago nila gawin yung kanilang affidavit, ang sabi nila sa akin ay, Attorney, nasubukan namin ang nakipaglaban. Muntik nang mawala ang aming buhay. Pero sa panahon ngayon, gusto naming magpakasundalo sa mga Pilipino. Yun po ang motivation nila. Eh kung yung, alam niyo po, kung accusation lang nagaling kay Matibag, naaawa po ako sa NBI dahil eroded na yung credibility dahil kay Matibag. Bali na po, alam nating gagawa lahat sila ng anong klaseng usap para lamang bigyan kayo ng batik, para lang hindi kayo paniwalaan ng ating mamamayan. Ang mamamayan po ngayon ay nakikinig. Sila po ay sumusubaybay sa pagdinig nito. Sila po ang higit na nakakaalam kung sino kayo. Dahil alam nila ang katotohanan sa likod ng inyong mga sinasabi. Atty. Baligod, inumpisahan ko ito nung dumating dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Pinagsisihan ko nga na naipresenta ko pa siya, hindi ko kasi alam na ganun ang gagawin sa kanya. Ang buong akala ko kasi, Atty. Baligod, ang isang taong katulad niya, talagang hindi ko siya kilala. Wala akong panahon noon na kausapin siya, kaya lang nagmakaawa siya na kung pwedeng makausap po kayo. Ang sabi ko, mag-aalas 3 na. I can only spend at least 10 minutes. Kasi babalik ako, ayaw ko mag-absent dito. Nakita ko siya, may dala-dala siyang kasulatan. Binasa ko, sabi ko, mabigat ito, nakahanda ka bang i-testify ito? At ano naman ang motivation mo para gawin ito? Unang-una po kanya, ako po'y naliligalig na po ang aking kalooban dahil ito po palang trabaho namin. Nakikita namin sa pinag-uusapan po ninyo dyan sa Blue Ribbon Committee, ito po lang mga maletang ito ay puro pala ang lalaki po sa pamilya ko at mga apo ko. Panotaryo mo nga yan kasi panotaryo mo nga yan. Pinanotaryo niya po. Nagkaroon pa ng problema, ginamit pang dahilan sa kanya yung notaryo. Walang kasalanan ng tao, parang siya pang pinalitaw na nag-inventory. Para ba siya nakahanap ng notarial seal, nakahanap ng dry seal, at siya pang pumirma. Ganun po yung nangyari. Tinakot yung tao, hindi namin malaman, mangilang araw namin siyang hinahanap, wala ng contact. Palagay ko yung mga kayo ay na-contact nyo siya one way or the other, pero nawala na lang siyang parang bula. Bagamat yung kanyang salaysay, kagaya ngayon ay pinanumpaan niya. Pero kailangan pa siyang usigin sa notaryo na wala na pong kinalaman dahil sumumpa na po siya sa harap namin eh. With or without the notary, pwede na yun eh. Pero ginamit pa yun na pantakot sa kanya. Kaya kayo po'y tatakutin din eh. Kaya na sinabi ngayon, di pa tayo natatapos dito, kayo nabigyan na ng 5 billion pesos each. Ganyan po ang gagawin. Sino pa po ang gustong magsaysay ng kanyang personal na kaalaman tungkol sa pagdi-deliver ng pera? Yes, Your Honor. Good morning. I am Cruz Sanidado. Bali, isa rin sa rason na bakit kami lumabas dahil sa patutunayan namin yung mga statement or affidavit ni Master Sergeant Orly Gutesa. Ito, sir, hindi ito sundalo kami, sir. Hindi kami nagpapatukso sa mga pera. Gusto na trabaho sana. Trabaho na kung saan mabuhay namin, ang pamilya namin para sa aming sariling likap. So, ang nangyari kay Tap Orly Gutesa, kasi ako ang laging kasama, which is, pag may mga lakad, ako yung driver niya. Partner kami ni Orly Gutesa. Nalulungkot ako bakit ganun ang ginawa. Bakit, kung sino pa yung testigo, sino pa yung nagsasabi na totoo yun, bakit ganun tayo, sir? Nasamantala, hindi nila nare-realize yung buhay ng mga kababayan nating mahihirap.
Lagi na lang naririnig, puro korupsyon. So yun ang rason, sir, na kahit walang bayad, kahit ano, willing kami magsakripisyo, mag-alay ng sarili namin para mabago tong kalakaran ng bansang Pilipinas, sir. Ito, sa mga media, andyan, alam ko, dahil ako ay isang driver ng media coordinator ni Congressman Saldico at ni Speaker Romualdez, PR. Sa House of Representatives, media parking, si Mr. Robin Manahan ay hinahatiran namin ng paper bag. Si Mr. Ryan Papaco, PR ng Itzuwarden, doon din mismo sa media parking. At yung media parking na yun, minsan nag-aabang sila doon. Minsan kami nag-aantay din doon lang sa media parking, naka-paper bag. Minsan nagmi-meeting doon sa bahay ni Ruben Manahan. Tapos, gabi kasi sir, hindi ko na ma-identify kung anong number ng bahay. Basta malapit lang sa Itzuwarden. Pero kaya mong puntahan. Kailangan ko puntahan, sir. Alam Gagawin mong ko. puntahan. At i-elaborate ko kung anong... Sige. Doon binibigyan. One time, ng isang bag. Isang bag na puno ng pera. Bakit ko alam na pera, sir? Dahil sinasabi ng PR na yan sa akin, PR ni Kung Saldi, na Chris, bantayan mo muna, Chris, huwag mo iwanan ng sasakyan. Perang laman niya sa loob. So, sa ganitong nangyayari sa atin ngayon, sir, gaya kanina, grabing panggigipit, unconstitutional talaga. Kami, sir, sundalo kami. Dating sundalo, nagserbisyo din sa bayan. Bakit may mga ganito? Kaya yan ang isa sa dahilan lumabas kami. Yun lang po, sir. Maraming salamat. Totoo lahat ang sinabi mo. Nasabi ko na rin ito nung lumabas si Sergeant Codesa. Dahil nagdamdam ako dahil ang buong akala ko sa kanyang paglabas, tatanawin ng malaking utang na loob ng Estado yon. Yung tao, wala siyang motibo kung hindi tumulong lang sa kanyang bansa. Ang kanyang sinakripisyo, yung buhay niya, kaligtasan ng kanyang pamilya. Wala siyang hinangad eh. Meron pa nga nagsabi rin eh. Gawa-gawa ko na naman daw yun at binigyan ko raw siya ng pera. Isip-isipin ninyo. Lahat gagawin nila. Lahat ng pagbibintang gagawin nila. Ang punot dulo lang. Huwag matuloy ang pagtukoy natin ng katotohanan at matukoy natin kung sino-sino talaga ang mga ito. Ayan po. Sa kanyang paglalahad, dalawa po ang kanyang in-identify na miyembro ng media. Isipin po ninyo, akala ko nga sasabihin nyo, nakakaingit. Nakakaingit talaga. Dahil kayo nagsisikat mabuhay ng pamilya ninyo sa marangal at malinis na paraan. Pero sila mali-malit ang tinatanggap nila. Napakasarap ng buhay nila. Maglalahad lang sila ng impormasyon sa bayan. Pero yung hindi totoo, dahil i-cover nila yung totoo. Hindi sila gumagawa ng mabuti para sa lipunan. Pero sila ang nagkakamal ng mali-malit ang pera. Ito yung nakakalungkot eh. Sino pa po yung gusto magsalita? Sir, may dagdag ba ako, sir? Ako, sir, kung meron akong 5 million na hinawakan ngayon, siguro, hindi nyo na ako makikita din dito siguro, sir. Bakit pa ako maglalahad? Kahapon nga, tumawag yung nanay ko sa akin, nasa hospital. Sabi ko, nakakahiya naman humingi ng tulong kay attorney. Nakakaya naman kasi parang critical na sitwasyon namin. Ngayon, ma'am and sir, Your Honor, nagugutom kami. Ang pamilya namin ngayon gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin, hindi ito pang sarili. Para sa bayan ito. Kaya huwag niyong sabihin na tumanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit yung dignidad namin. Bilang isang dating sundalo. Yun lang po, sir. Maraming salamat. Okay. Yung pong gusto pang magsalita para makonfirma natin sa pamagitan ninyong individual na pagsasalaysay. Sige po. Your Honor. Your Honor, Idagdag ko lang. Yung delivery na ginawa ni Tap Orly Gutesa,
Kami po yung unang nagkasama doon sa 42 McKinley Road. Banggit niya, naalala ko, yun ang pinakamalaki, pinakamaraming maletang nakita niya sa pagde-deliver ninyo. Parang 46 na maleta ang sinasabi niya nung araw na yun. Siguro, Your Honor, hindi niya matandaan, pero ako tanda ko po. 52 na malita po yun. 52 maleta. Yes, Your Honor. Kami po yung magkasama noon kasi pares po kaming na same date po kami na hired. Then yung picture po sa affidavit po, ako po ang kumuha niyan. Yung nakuha po yung mukha ni Orly po. Yun lang po, Your Honor. Thank you. Sa pagsasalita ninyo, sabihin nyo rin, sa pagde-deliver nyo, sino ang tumanggap? Kasi kailangan po nating malaman. Sa hanggang pit po lang kami, Your Honor, mayroon pong tao po doon. Sila na po nagpapasok sa loob. Pero kakilala ninyo, yung sa tagal ng pagde-deliver ninyo, makita nyo lang ang mukha, alam na ninyo na yon ang taong pinagkakatiwalaan para tanggapin yung mali-maletang pera. Ang contact po kasi, Your Honor, si Mark Texay at saka si Paul Estrada, which is kasama po namin nung time na yun. Yun ang dahilan kasi, Mr. President, kung bakit yung Mark Texay na yan at saka yung John Paul Estrada talagang pinagkatago-tago nila. Hindi natin alam kung anong lupalop na ng mundo nandyan sila. Sapagkat sila talagang pinagtiwalaan ni Saldico, hindi lang sa pagbibilang, kung hindi yung paglalagay sa maleta, at kung sino-sino ang dapat na tumanggap. Sino pa po ang gustong, kayo po? Ako po, Your Honor, Romel C. Galapon po. Itong sasabihin ko, sir, wala po sa affidavit namin. Pero ito po yung detalyado. Kung talagang gusto nyong malaman, kung may mga CCTV noon, pwede nyong i-request. Nag-deliver kami sa 14 Nara Street, South Forbes, Makati, kasama si Mark Tiksay, driver namin si Henry Wabina. Sakay ang Toyota Grandia, plate number Eco Alpha Golf 4628, noong 29 August 2024, around 19:2500. Pwede pong i-kwan yun, sir, sa CCTV dun sa Anong dineliver ninyo? May photo pa ako dito na kinuha, sir. Pinicturean ko po yung dinideliver Hindi namin. po nasama yan dito sa inyo. Wala po, sir. Wala po. Nasa akin po yung picture, sir. Ilang maleta ang dineliver ninyo? 5 to hanggang 6. Sir. Kanino po na i-deliver? Sa bahay po ni Congressman, former Speaker Romualdez po. Sino pa po ang gusto mag-volunteer ng kanilang individual na karanasan? Sir, Staff Sergeant Walter Manalansan, Philippine Marines Retired. Nakapag-deliver po ako ng kasama ko po ito si katabi ko, si Rene Julian. Nakapag-deliver po kaming 26 maleta kay dating Speaker Romualdez. Sa bahay niya po dun sa 14 Nara Street po sa South Forbes. Actually, pagpasok pa lang po namin sa gate, 2 sasakyan po kami. Pagpasok pa doon, yung Forbes po may mga CCTV po yan sa gate. So kung i-request po yung pagpasok ng mga plate number na 2 van, makikita po doon. Nag-deliver po kami is July 14, 2025. Ayan po. Nakapag-deliver din po ako sa Aguado. Sa bahay din po niya doon sa Aguado, sa Malacanang. 32 paper bag po yun. Ang ginamit namin pong sasakyan is plate number Innova Black 3374. Kasama ko po kabady ko rin po si Rene Julian at saka si Mark Tiksay. Nung po yun, mga April po yun, 2025. Tsaka yung sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million. Hindi po totoo yun kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, naman po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po.
Namatay po siya kanina. Ngayong araw na ito? Kasi ang nangyari, Atty. Baligod, nung itong inyong pinagsama-samang salaysay ay lumabas na nga. May pera po ako, naipag-umot ko na po yun. Alam po namin yun. Yes. Let me express lang sa amin 13, 12 at sa committee, nakikiramay at we're so sad to hear the circumstance yung lahat. I mean, it happens to many Filipinos, but not at a time where you're risking your life at hindi nyo alam kung makukulong na kayo bukas, mapapatay kayo. That's why nagpapasalamat kaming nandito kayo at ang pangako lang namin, your testimony will not go in vain. Diba? So, that's why ko bringing up kanina yung 5 million. Kaysa sa media tayo mag-press con mamaya, malaman talaga namin. And I didn't know that yan ang circumstance nyo lahat. So, tanggapin nyo yung aming pakikiramay. And, you know, I don't know. Yung kasing natanggal yung inyong livelihood, pwede namin balik yun eh. Pero yung namatayan kayo, hindi naman namin mababalik yung pagpapagamot doon eh. So, you know, tanggapin nyo yung kaming paumanhin. But we will do better. No, kung ilan lang kami natitira sa committee na to at sa Senado, we will do better. So, to give justice dun sa sinasabi po.